The food here is really good. Ate, pa-order nga ng kanin, tsaka itong ulam din. Parang nawawala na tayo. Ito kasi. Wait lang, magtatanong tayo. Ay. Hello, kuya. Asa diri ang padung sa, sakayan padulong sa SM? Pinakasakay padung SM ya. Hi! Ako nga po pala si Binibining Julian Cesar at para sa araw na ito, ating alamin ang tungkol sa code switching. Ano nga ba ang code switching? Ito ba ay maituturing na grammar mistake? Sa Filipino terms, masasabi natin na ang code switching ay ang pagpapalit-palit ng paggamit ng dalawang wika sa isang pangungusap o usapan. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang tinatawag nating konyo. For example, I have this bag na kasi so I don't need to buy na. Makita natin na nagpapalit tayo mula sa isang wika papunta pa sa isang wika. Ngayon, ang malaking tanong, grammar mistake ba ang code switching? Sa totoo lang, kapag pagbasihan natin ang standard English, may tuturing itong grammar mistake. Dahil hindi tama ang pagpapalit-palit mula sa isang language papunta sa iba. Sa standard English, isang language structure lamang ang ginagamit kapag tayo ay nagbabasa, nagsusulat at nagsasalita. Pero ang tanong, bakit palagi natin itong naririnig? Bakit palagi natin itong nakikita kahit sa literature? What? Narito ang tatlong posibleng sitwasyon kung saan ginagamit ang code switching. Number 1, pakiramdam ng tao ay mas maayos nilang maipapahayag ang kanilang sarili kapag nagko-code switch sila. Hindi ba trend na ito ngayon sa books, posting, at halos kahit saan, lalo na sa social media? Maraming tao ang gumagamit ito dahil mas expressive sila sa ganitong paraan. Number 2, para sa casual conversation, lalo na sa mga taong hindi sanay gumamit ng iisang language lamang, tulad nating mga Pilipino na lumalaki gamit ang dalawang wika. Halimbawa, kagaya sa akin, ako ay gumagamit na ng dalawang wika na kung saan ito ay Cebuano at Filipino. Pwede rin namang English at Filipino yung ibang mga tao o kahit sino na gumagamit ng dalawang wika. Kaya mas madali para sa atin na pagsabayin ang dalawang language habang nagsasalita. At number 3, ang environment na kinalalakihan natin. Kung lumalaki tayo kasama ang mga magulang, pinsan, kamag-anak o kapitbahay na mahilig mag-code switch, malaki rin ang posibilidad na magagawa rin natin ito. Sa kabilang banda, may dalawang pagkakataon kung kailan dapat natin iwasan ang code switching. Una ay sa professional setting. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka sa BPO o ano pang mga government office, o kaya naman ay mga class reporting o sa school, dapat nating iwasan dahil ito ay academic o professional setup. Hanggat maaari, straight English o straight Filipino lamang ang gamitin natin sa pakikipagkomunikasyon o pagsusulat o pakikipag-usap. Pangalawa, kapag hindi naiintindihan ng reader o viewer ang isa sa mga language na ginagamit natin, mas mabuting manatili na lamang sa isang language upang mas madali nila itong maintindihan at maisalin kung kinakailangan. At yun lamang ang pagtatalakay natin tungkol sa code switching. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw at mas naiintindihan ninyo kung kailan ito tamang gamitin at kung kailan naman ito dapat ang i-like. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pang educational at fun videos na inyong makikita. Muli, ako si Binibining Julian Cesar at maraming salamat sa inyong panunood at see you sa next vlog. Bye!